everyone! Oo, kita nyo, same ang damit ko kahapon. Kasi same day ko itong ni-record. Kaya gusto ko na talaga matapos dahil baka matakot na naman ako bukas. So isang takutan na lang to, kaya tatapusin na natin ang lahat for today's video. May video rin tayo ngayong araw na ito. Pero bago tayo dumako sa ating kwento, nais ko munang mag-thank you sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nakasuporta pa rin sa atin, hindi pa rin tayo iniiwan at lagi pa rin tayong sinasamahan sa hirap man o ginhawa. Maraming salamat sa inyo talaga. Hi naman ako kay Gracia. Ayun, maraming salamat sa pakikinig. Hello din kay Chaz 1806. Thank you so much. Ayun, happy birthday sa iyo dahil birthday niya kahapon. Ayun, thank you so much sa pakikinig. Kimber Du Diz Balyador, maraming salamat all the way from Hong Kong. Josephina Hilomen, thank you so much. Nakikinig daw siya from California, USA. Maraming salamat po. Hello din kay Reynalyn Santos, Gemma Kachiro, ayun, Lian Naranil, maraming salamat. Dango 9913, thank you so much sa pakikinig. Hi din kay Joylyn Lomilio from Singapore. Gemaline Aki, maraming salamat. Maricel Mina, Loida Abilido, ayun, belated happy birthday niya last Thursday. Ayun, tama po ba? October 31. Christina Season, maraming salamat. Maraming salamat din kay Christine Ason, thank you so much sa inyong pakikinig. Nako, wag na nating patagalin dahil napakahaba po ng ating part 2 at final part dahil tatapusin na talaga natin ito ng kwento ni Teacher Ava dito lamang sa inyong paboritong Dear Mama Mia. Dumaan ng mga linggo hanggang sa naging busy kami lahat para sa preparation since recognition na po at marami na kaming isa-submit. Gipit na kaming lahat sa time so I decided na i-house to house ko na lang sa mga estudyante ko ang pagbibigay sa kanila ng kanilang certificates at awards. Since 15 lang naman lahat ng mga estudyante ko, Mama Mia, para makagawa na rin ako ng documentation for that academic year. Ang problema, Mama Mia, ay hindi ko talaga alam kung nasaan o kung saan nakatira ang mga estudyante ko that time. Kasi nung nagde-distribute po ng module, ay sila naman ang pumunta doon sa school. Mas lalo pa akong nahirapan dahil hindi ko alam kung saan ko sila pupuntahan. Mahirap kasi talaga doon sa may bukid at probinsya, Mama Mia, dahil hindi po magkakatabi ang mga bahay ng mga tao. Hindi ko naman dinediscourage yung mga aspiring teachers natin, ha. I know na hindi lahat ay same ng pagdadaanan ko. Pero kahit na mahirap, I trained myself na everything has its own time. Yung mga nararanasan ko, alam ko, isa lang yun sa parte ng proseso. At lagi kong tatandaan na even how hard the situation is, let God's way and protection direct you to your plans. At first, Mama Mia, si Sir Philip po ang kasama ko na nag-house to house para ma-accomplish ko ang 12 students ko in just a day. 3 lang ang kailangan ko that time, Mama Mia. Pero hindi po namin alam kung saan nakatira ang 3 kong mga estudyante na yon. Kung saan-saan na kami sumusuot pero ginagabi na kami at wala pa rin. 4 p.m. nung bumalik kami ni Sir Philip sa school para iwan ang mga gamit namin at uuwi na rin. On our way, Mama Mia, ay medyo may konti ng traffic dahil yung kalsadang lagi naming dinadaanan, Mama Mia, ay nagkaroon po ng disgrasya. Good thing ay wala namang damage sa parehong mga riders. While passing a plot doon sa nadisgrasyahan, Mama Mia, I noticed a familiar face. It was Sir Brian. Nakasandal po siya sa may nabaling kahoy. Siya pala ang isa sa mga nadisgrasya.
Actually, minor gasgas lang naman ang nakuha niya. Yun din ang kaniyang nakasalubong na motor. Wala naman silang serious injury pareho. Bumaba ako sa motor ko at nilapitan ko si Sir Brian. He was telling me na masakit raw ang kanyang balikat, so I asked him kung kaya ba niyang mag-drive pa uwi. Nung tumango siya, Mama Mia, ay duda po ako dahil pakiramdam ko at sa tingin ko ay hindi niya kakayaning umuwing mag-isa. Pinauna ko na lang si Sir Philip dahil gusto ko pang samahan si Sir Brian sa clinic para maging maayos na rin ang pakiramdam niya at malapatan ng lunas ang kaniyang mga sugat. Yun po ang bali pambawi ko sa kanya nung tinulungan niya ako at pinuntahan pa niya talaga ako sa school ng gabing-gabi na. Pero tumanggi si Sir, sabi niya okay lang daw siya. Ako naman ay hindi na rin nag-insist at na-assure na rin naman niya ako na ayos na siya, so tumuloy na ako sa pag-uwi. The next morning ay hindi po nag-report si Sir Philip kasi may emergency raw sa bahay nila. Ayoko na sanang pumunta doon sa house to house kasi ako lang mag-isa pero sayang naman ang oras at panahon. 3 lang naman ang mga batang hahanapin ko. Maaawa naman ako sa kanila kung hindi ko sila mabivisit. Kaya naman naisip ko, Mama Mia, na pupunta ako sa isang bahay ng estudyante ko at ipagpapaalam ko siya sa mga magulang niya na kung pwede siya ang isasama ko pagpunta sa bahay ng iba niyang classmates. Mama Mia, tanghali na po nung umalis ako dahil may tinatapos po akong pinafile na papers. While on my way ay nagkasalubong kaming dalawa ni Sir Brian. I know na nagtataka kayo kung bakit laging nandoon si Sir sa baryo na yon. Pero I'll tell you the story along the way. Mama Mia, tinawag ako ni Sir kaya huminto ako. Tinanong niya ako kung saan ako papunta at nag-explain ako sa kanya. Sabi niya delikado raw na pumunta doon dahil masyado na raw yung liblib na lugar. But I made my decision. Kasi nga, Mama Mia, naisip ko kawawa naman ang mga estudyante kong yon at nasasayangan din ako sa araw. Pagdating ko sa bahay ng isa kong estudyante ay pumayag naman ang parents niya, so ayun, bumiyahin na kami. At while nagbabiyahe kami sa lubak-lubak na daan ay bigla na lang may tumunog, Mama Mia, na kukok. Sabi niya ibon daw yon. I don't know kung anong term ba yun sa inyo, Mama Mia, pero kukok po ang tawag sa amin. Aside sa meron pong kukok na ibon ay parang ang lamig-lamig din po ng hangin na nakapalibot sa amin. Parang nakaramdam na naman ulit ako ng takot kaya nag-U-turn ako para uuwi na lang sana kami. Kasi Mama Mia, ayoko rin na i-risk lalo na ang buhay ng estudyante ko. Sakto namang pag-U-turn namin ay nakita ko po si Sir Brian galing po sa may isang liku-likong daan at nakasunod lang pala sa amin. Oh, saan ka na? Uuwi ka na ba? Babalik na lang ako, Sir. Next time na lang siguro. Tara na. Sasamahan ko kayo. Sabi niya. Pag lagpas natin sa daan na to, maraming bahay na dyan sa may unahan. Kaya bumalik ulit ako, Mama Mia. Gusto ko sana na magkasunod lang siya sa akin pero gusto ko sana na ako ang susunod sa kanya pero ako pa rin ang pinauna niya. Noong makalabas na nga kami sa daan na yon ay meron na ngang mga bahay-bahay. Siguro mga 2 hours din ang paghahanap namin sa 3 kong estudyante. Good thing at magkakapitbahay lang pala silang 3 kaya hindi rin nagtagal ay natapos ko na rin ang pagbibigay sa kanila ng certificate. Mama Mia, sa totoo lang, hindi po ako makapaniwala na talagang nag-effort ako para sa mga batang yon. Araw-araw ko pong iniisip, Mama Mia, na napakahirap pala ng buhay nila. At naisip ko rin na masaya ako dahil willing din ang kanilang mga magulang na pag-aralin sila kahit na sa hirap ng kanilang buhay. Mama Mia, 4 p.m. nagdesisyon na akong umuwi pero inantay pa namin si Sir dahil meron pa siyang pinuntahan dun sa kabilang bayan.
Matagal-tagal din siya, mga almost 5:30 na ng hapon nung makabalik siya. Pagdating niya ay dumiretso na rin kaming umuwi at hinatid ko na muna yung kasama kong estudyante. Madilim na ang daan, Mama Mia. Pero willing pa rin akong umuwi nung mga panahon na yon. After naming inihatid ang bata ay sabi ni Sir Brian ay dadaan daw muna kami sa bahay nila. May bahay kayo dito, sir? Oo, sa lola ko. Sa susunod na lang siguro, sir, kasi gabing-gabi na eh. Doon na lang tayo sa bahay, kaming dalawa lang ng lola ko nandun. Sige lang, sir, sa susunod na lang. Mama Mia, hindi po ako sanay na magstay sa ibang bahay dahil lagi lang po akong nasa bahay namin. Willing naman po akong bumisita pero hindi lang po tuwing gabi. Sige na, sir, mauna na ako. Hindi ka talaga makakalabas dito sa baryong to. Hindi ka nga makapasok masyado tapos uuwi ka pang mag-isa. Sige lang, sir, okay lang. Huwag ka nang bumiyahe, Ava. Bukas na lang ng umaga ka aalis. It was my first time na tinawag niya ako sa pangalan ko, Mama Mia, na para bang may something sa pagkasabi niya. I don't know kung guni-guni ko lang ba talaga yon, pero iba talaga ang concern na naririnig ko na may halo pang pananakot. Hindi naman ako komportable, lalo na kapag nasa ibang bahay ako, and to be honest, Mama Mia, nakakaisip din ako ng hindi magagandang mga bagay. May mga pumapasok na pangit na bagay sa isip ko. Paano kaya kapag aswang pala ang lahi ni na sir? Baka hawaan pa niya ako, or worse, baka kainin nila ako doon. Kung ano-ano nang naiisip ko, Mama Mia, pero sa isip ko nung mga panahon, posible talaga ang mga bagay na yon. Kasi nga may mga nangyayaring ang kababalaghan dun sa school. Dito pa kaya sa mga liblib na lugar. Mama Mia, nung dumating kami sa bahay nila ay nakonsensya ako sa iniisip kong masama. Yung lola niya ay nasa 70 years old plus na. Parang pare-pareho lang sa lola ko. Alagang-alaga si Sir Brian ng kanyang lola na para siyang bata kung asikasuhin nito. I can see na mahal din siya ng lola niya at mahal na mahal niya rin ito. Wala akong nakita o naramdamang bad vibes sa lola niya, Mama Mia. And what surprised me more is yung lolo pala niya ay retired army din. At base sa picture frame na nakita ko, Mama Mia, ay wala na ang lolo niya. Nakapagdesisyon akong magstay at tumawag na lang ako sa bahay namin para magpaalam na hindi ako makakauwi. Mama Mia, yun pala ang rason kung bakit pabalik-balik si Sir dun sa lugar na yon, dahil dun pala nakatira ang lola niyang mag-isa na lang sa bahay. Nung dumating kami ay pinaghapunan agad kami ng lola ni Sir. Agad naman akong nakikain, Mama Mia, dahil gutom na rin ako sa maghapon naming paggagala noon sa kahahanap ng mga estudyante ko. After naming kumain ay lumakad si Sir at kami lang ng lola niya sa sala ang naiwan. Piniprepare na rin ng lola niya yung kwarto ni Sir para higaan ko at sa sala na lang daw matutulog si Sir Brian. Pagkatapos mag-prepare ng lola niya, Mama Mia, ay tumabi siya sa akin pagkatapos ay nag-uusap kami. During our conversation, dun ko nalaman ang ilang mga historic events and shocking revelations. It was 1970s, Mama Mia, along the declaration of martial law nung magkakilala ang lolo at lola ni Sir. Teacher pala, or should I say volunteer teacher, ang kaniyang lola at dun nagtuturo sa paaralang tinuturuan ko ngayon. She was there almost 10 years na raw, Mama Mia. That's why nakabili raw siya ng lote doon at dun na rin siya tumira sa baryong yon dahil sa trabaho niya. Nahinto lang siya sa pagtatrabaho nung nabuntis siya, Mama Mia. At wala raw sa plano niya na magbalik dahil namatay din pagkatapos ng panganganak niya ang kaniyang asawa due to cardiac arrest. Na-curious ako, Mama Mia, dahil sa tagal niya sa school na yon, baka meron din siyang nalalaman.
Meron akong gustong malaman if magko-coincide ba ang mga kwento niya sa kwento sa amin noon ni Father at ng iba kong mga co-teachers. Sinabi ko sa lola ni Sir lahat ng mga experiences ko dun sa paaralan na yon. At first ay medyo hesitant siyang magkwento sa akin, pero nung sinabi ko sa kanya na some of the events ay kasama ko si Sir Brian, dun ay na-open na talagang topic na yon. 23 years old para siya nung nagsimula siyang magturo sa lugar na yon. Maayos daw nung una. Marami pa raw mga nakatira doon sa lugar na yon, Mama Mia, but due to civilization ay nag-transfer na rin yung iba. According to her, Mama Mia, yung school daw ay may katabi daw noon na parang funeral services. At ang upper part daw ng school, Mama Mia, siguro 1 kilometers away, ay nandun din daw ang dating sementeryo. Actually, maliit lang daw ang funeral services noon. Mostly ang nandoon daw ay yung mga labi ng mga taong wala nang gustong mag-claim. And since dumating din sa punto na wala nang nagmamanage ng punerarya na yon, ay kinuha na rin daw yun ng school at doon nilagay ang pag-expand ng ibang mga classrooms. During her time dun sa school, Mama Mia, ay wala naman daw traces na makikita sa funeral building na yon dahil nga na-renovate na ang school nung mga panahon na yon. Base sa storya ng lola ni Sir Brian, meron daw siyang estudyante noon na maputi, magandang babae pero never daw nagsasalita. Parehong-pareho sa kwento ni Father. Ang diferensya lamang, Mama Mia, ay yung mga pangyayari. Yung sa classmate ng lolo ni Father, ang sabi niya ay parang nagpatiwakal daw. Pero dun sa kwento naman ng lola ni Sir ay wala naman daw masyadong tragic na nangyari dun sa bata, unlike sa kwento ni Father. Parang nawala lang daw bigla yung babaeng yun. Parang hindi na lang daw nagpakita. Pero meron daw mga nangyayaring mga hindi din maipaliwanag, Mama Mia. Sunod-sunod din daw ang mga hindi magandang nangyayari sa eskwelahan na yon. Meron daw isang estudyanteng nagpatiwakal with no particular reason. May mga kaso din ng panghahalay sa mga estudyante pagkatapos ay sinisilid pa sa mga sako at kinikitlan ng sariling buhay. Ang nare-recover na lang daw ay ang mga labi ng mga ito ilang araw matapos ang krimen. Parang something na may sa demonyo daw ang eskwelahan na yon. At first, Mama Mia, ang suspetsya nila ay parang mga masasamang espiritu. Dahil nga sa mga unexplainable na mga nangyayari. Pero later on, ang karamihan sa kanila ay nagsasabing parang tao lang daw na may demonic rituals. Nanayo ang mga balahibo ko, Mama Mia. Dahil first time ko pong naisip na baka nga tao talagang dahilan ng mga pangyayaring yon. Taong may pagkademonyo. I don't know kung maniniwala ba kayo sa akin, but for me, Mama Mia, nung sinaunang panahon ay talagang kapanipaniwala ang mga bagay na yon. Pero sa panahon natin ngayon ay iilan na lang ang naniniwala sa mga ganoong bagay. There were times din naman na mag-isa lang daw si Lola sa school, Mama Mia, at first time daw niyang nakakita ng black shadow. Same nung lagi kong nakikita. I don't know kung saang classroom siya, Mama Mia, dahil sabi niya, palagi raw nagre-renovate yung school na yon at hindi na niya maalala kung saang classroom exactly raw talaga siya. Sa 8 years niyang pagtuturo noon, unexpectedly, Mama Mia, ay nakunan daw siya at yun supposedly ang first baby nila ng kanyang asawa. Frustrated daw si Lola that time, Mama Mia, dahil matagal na raw nilang hinahangad na magkaroon ng anak. At sa hindi talaga inaasahan ay nakunan pa siya. Hindi talaga nila inaasahan yun dahil normal naman ang kanyang pregnancy, Mama Mia, at sinabi ng doktor ay maayos naman daw, pero all of a sudden ay parang nakunan siya bigla. Mula daw noon, Mama Mia, ay nagparamdam na raw yung black shadow na yon at palagi na raw daw niya iyong nakikita. Every morning kapag pumapasok siya sa school, Mama Mia, ay parang may mga footsteps na malalaki na laging nakasunod sa kanya.
Kaya nag-decide siya, Mama Mia, na palagyan ng ilaw yung labas ng classroom nila. Pero hindi talaga inaabot ng umaga yung ilaw dahil lagi daw itong namamatay. Ang rami-rami pa raw na mga kababalaghang mga pangyayari at mga experiences na nangyari sa kanya. Ang pinaka-worst daw, Mama Mia, ay yung nakita niya mismo yung kanyang sarili na nakaupo sa harap ng blackboard, Mama Mia. While siya nung mga time na yon ay papasok pa lang ng classroom. Dali-dali daw siyang nakapag-sign of the cross, Mama Mia. Ako naman na nakikinig ay kinakabahan at natatakot. Parang ang pangit kapag nakikita mo ang sarili mo. Unless kung isang panaginip to, pero that time, Mama Mia, ay hapon daw yon. Mula nga noon, Mama Mia, ay lagi na raw siyang pinapanaginip ng mga hindi magagandang pangyayari. At noong sa ika-10th year nga niya na pagtuturo ay nabuntis na naman siya. Yun na nga ang mama ni Sir Brian. That time ay nagdesisyon na siyang umalis na sa school na yon at mag-focus na lang bilang isang plain housewife since yun naman ang gusto ng asawa niya. Wala na raw siyang naramdaman na something after noon, Mama Mia. Dahil umalis na raw daw siya sa lugar na yon. Hanggang sa nawala na nga ang kanyang asawa. Pinanganak niya ang mama ni Sir Brian sa edad na 33. Ilang buwan matapos nun, Mama Mia, ay namatay naman ang kanyang asawa. Pero naputol daw ang pangarap niya, Mama Mia, na magkaroon ng isang professional na anak dahil 18 pa lamang ang edad ng mama ni Sir Brian nung pinanganak siya. Sadly, hindi raw pinanindigan ng ama ni Sir Brian ang kanyang ina. Now I know kung bakit walang middle name si Sir Brian. Kasi apelyido pala ng mama niya ang dinadala niya. Siya ang nag-alaga kay Sir Brian since immature pa raw ang mama ni Sir Brian noon. But after 3 years ay nagpakasal ang mama niya at nagkaroon na rin ng sarili niyang pamilya. Kaya nga si Sir Brian ay sa kanya daw talaga lumaki at siya ang may kustodiya nito. Siya din ang nagpalaki at nag-alaga kay Sir Brian. Hanggang sa nag-12 years old na ito, Mama Mia. Mama Mia, dun din daw nag-aral noon si Sir Brian. Dahil yun lang daw ang malapit-lapit na high school dun sa baryo nila. At first ay maganda naman daw ang takbo ng pag-aaral ni Sir Brian doon, pero nung tumagal ay parang napapansin niyang ang tagal-tagal nang umuwi ni Sir Brian at lagi na niya itong pinupuntahan sa eskwela, tapos nakikita raw niya itong naglalarong mag-isa. Then one time, Mama Mia, para raw mababaliw si Lola dahil 2 araw daw nawala si Sir Brian noon at hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Nagkagulo raw ang buong baryo dahil lahat sila ay tumulong sa paghahanap kay Sir Brian, and to be honest, ay napabalita pa ang pagkawala niya sa buong lungsod at sa kalapit nilang barangay. I never imagined, Mama Mia, na nung mga panahon na yun, nung nabalita sa amin na may nawawalang bata ay si Sir Brian pala yun. Kasi nga high school na rin ako nung time na yun, pero nasa ibang paaralan ako nag-aaral. It was the talk of the town yung pangyayaring yun. Surprisingly, after 2 days ay nakauwi daw bigla si Sir Brian sa bahay nila na para bang walang nangyari. Normal lang daw ang pag-uwi nito. Walang kahit na anong mga pasa sa katawan o kung ano pa man na para bang galing lang talaga sa eskwela. Meron naman silang kapitbahay na nakapagsabi, Mama Mia, na dapat daw pupunta sa may albularyo si Sir para raw masigurong hindi ito na engkanto. Dahil baka ito raw ang nangyari kaya nawala ito ng 2 araw. Kaya pinapunta raw ng lola niya. Sinamahan niya si Sir Brian at dun nga, Mama Mia, bago pa raw sila makapasok sa bahay ng albularyo, ay parang ayaw na raw pumasok ni Sir Brian doon.
Hindi raw niya alam kung ano, Mama Mia. Pero pinilit pa rin niyang makapasok sa loob si Sir Brian. Pagkatapos noon ay sinabi ng albularyo dun sa lola ni Sir Brian ng mga nangyayari kung bakit daw nawala si Sir Brian ng 2 araw. Sabi, Mama Mia, parang kinambalan daw si Sir Brian ng hindi natin nakikita at mga elementong hindi katulad natin. Hindi ko alam, pero ako nung mga panahon na yon ay hindi ko rin maintindihan ang mga sinasabi ni Lola. Parang ginawa ng kambal ng isang hindi natin nakikita si Sir Brian, parang ganon. Mama Mia, tinanong daw ng albularyo si Sir kung anong ginawa niya pagkatapos ng klase at ang sabi daw ni Sir ay nandun lang daw siya sa eskwela at naglalaro kasama ang isa pang bata na lagi raw nag-aantay sa kanya sa labas. Nakadesisyon din daw siyang umuwi na, Mama Mia, dahil gutom na siya. Not knowing na 2 araw na pala siyang nawawala kaya siya nagugutom ng ganon. After ng pangyayaring yon ay pinatigil na raw ng lola niya na pag-aralin dun sa paaralan na yon si Sir Brian. In-enroll na lang daw niya si Sir Brian sa may lungsod, Mama Mia, kahit na malayo. Ang importante daw ay malayo si Sir Brian sa paaralan na yon. Dahil yun din daw ang payo sa kanya nung albularyo. At after daw, Mama Mia, na matransfer si Sir Brian ay naging maayos na rin naman daw ang lahat. While nag-uusap kami ng lola ni Sir Brian ay bigla naman siyang dumating. Mahaba-haba na ang naging usapan namin dahil almost 11 na yon ng gabi. Hindi pa pala kayo natutulog, sabi niya. Matutulog na kami ngayon, inaantay ka lang talaga namin. Matulog ka na, Lola. Huwag ka nang magsasabi pa dyan kay Aba tungkol sa mga nangyari sa'yo dati. Oo na, matutulog na. Ilak niyo yung mga pintuan, ha? Pag-alis ng lola ni Sir Brian ay nagtanong naman siya sa akin kung anong kwento sa akin ng lola niya. Sabi ko, yung kanyang mga karanasan nung nagtuturo pa siya. Ang tagal niyong matapos mag-usap tapos yun lang sinabi niya. Natawa na lang ako, Mama Mia, at hindi ko na lang pinaalam sa kanya na sinabi sa akin ng lola niya tungkol sa mga nangyari sa kanya dati. Kinabukasan ay umuwi na ako ng bahay, Mama Mia. Pero hinatid ako ni Sir Brian. At nung umuwi kami, ay walang tao doon kundi ako lamang. Pumasok kami sa loob. Umupo kami sa may sofa, Mama Mia. Pagkatapos noon ay nag-usap-usap muna kami. Ang sabi niya, uuwi na raw siya. Kaya pinayagan ko na siya at ako naman ay natulog dahil hindi talaga ako masyadong nakatulog dun sa bahay nila. Hindi naman sa hindi ako komportable pero ganun lang talaga ako. Kinabukasan, Mama Mia, ay pumunta kami sa school. Nandun ako at sinamahan ako ni Sir Brian. Wala kaming sali-salita nung mga panahon na yon dahil meron akong ginagawa. Until may narinig kaming pareho na para bang isang kadena sa labas, na para bang sumasayad iyon sa may semento. Lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil ang nakakatakot talagang pakinggan ang bagay na yon. Para bang merong nagmamakaawa. Ilang minuto ang lumipas at nawala na rin naman yon, Mama Mia. Hanggang sa hindi na lang din kami nagpang-abot pa ng hapon doon at umuwi na lang din ako. Mama Mia, lumipas ang ilang mga araw. It was Monday afternoon at nasa classroom ako at gumagawa ng mga trabaho ko. Nandun din si Sir Philip dahil meron akong pinakiusap sa kanya. Sa gate pala ay may nakatambay na 3 sandalo. Sa malapit sa kanila ay nakita kong may isang taong familiar sa akin. Si Sir Brian pala yun at yung iba niyang mga kasama na nagro-robing dati. Nag-wonder ako noon kung anong ginagawa nila doon. Pero hindi ko na lang sila pinansin dahil doon naman sila pumunta sa kabilang classroom.
Nagpupunas ako noon ng table ko nung biglang nagsabi si Sir Philip sa akin, "Hoy, yung manliligaw mo, andito." Paminsan-minsan, Mama Mia, napagkakamalan kami ng mga co-teachers ko na may relasyon kaming dalawa ni Sir Brian. Nung sinabi kong wala kaming relasyon ay napagkakamalan naman nila na nililigawan daw ako ni Sir Brian. Hindi ko na lang po pinapansin ang mga bagay na yon dahil hindi naman sila naniniwala kapag sinabi kong hindi. At yung sinabi nga ni Sir Philip na nandun si Sir Brian ay hindi ko na lang din pinansin at patuloy lamang ako sa ginagawa ko. Nung lumabas sa Sir Philip, Mama Mia, ilang sandali pa ay 2 sundalo naman ang pumunta sa akin. Familiar sa akin yung isa, Mama Mia, at yung isa ay hindi ko kilala. Paminsan-minsan ay naguguluhan ako sa kanila dahil lagi po silang pumapasok dun sa classroom kahit hindi nila ako kilala. Kapag nagtatanong naman sila, Mama Mia, o nagtatanong ako kung anong pakay nila, ang sabi naman nila ay wala. "Ma'am, huwag ka lang ma-awkward ha. Relax ka lang dyan. May kakantsawan lang kami," sabi nila. "Brad, baka sabihin ni ma'am na ano tayo dito mga army, mga walang modo." "Hindi naman ikaw, ma'am. Kaya wag kang mag-alala." Biro pa nila. The next day, Mama Mia, ay hindi ako nag-report dahil masama po ang pakiramdam ko. Wala rin naman akong masyadong gagawin sa school kaya ipinahinga ko na lang ang katawan ko. Nasa kwarto ako noon at mga hapon na yon nung naka-receive ako ng text from Teacher May. "Ma'am, saan ka ngayon?" "Nasa bahay lang." Tama pala ako eh. My goodness, Teacher Ava. "Bakit? Anong nangyari?" "Nakita na naman kita, papunta sa likuran ng classroom mo. Pero, nagwo-wonder ako kung bakit nandun ka. Hindi ka naman nagsabing pupunta ka doon. Hindi na talaga mabuti to, Teacher Ava." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Paminsan-minsan ay tumitigil ako sa pagtatrabaho ko dahil sa mga nai-experience ko. Paminsan-minsan, Mama Mia, ay nawawala sa isip ko ang passion ko sa pagtuturo dahil honestly ay natatakot na ako at baka meron na talagang masamang mangyari sa akin. Pero one thing I depend on ay si God lang talaga. Kasi I believe, Mama Mia, na walang mangyayaring hindi niya papayagan sa akin at walang mangyayari sa aking masama kung lagi ko siyang isasama. Hindi ko rin alam kung bakit lagi akong nilalapitan ng mga ganon. Hindi ko rin alam kung ano bang solusyon dun sa mga bagay na yon. Every time kasi na pumupunta ako ng eskwela ay para bang meron akong nararamdamang kakaiba. Para bang hindi ako gustong palabasin kung sino man ang pumipigil sa akin. I don't know kung bakit nagso-survive pa rin ako sa paaralan na yun, Mama Mia, sa likod ng lahat ng pinagdaanan ko. Pero Mama Mia, nung bata pa ako ay hindi naman talaga ako matatakutin. Kaya siguro nakakayanan ko rin ang mga bagay na yon dahil medyo may pagkamatapang din naman akong tao. At isa pa, nung una ay hindi naman ako naniniwala sa ganon. Bumalik ako sa paghiga, Mama Mia, since 4:00 pa yun ng hapon. Nagsuscroll lang ako ng cellphone ko at nagbabasa ng mga messages ko sa Messenger. Nang bigla akong nakapansin ng isang chat pero hindi pamilyar sa akin ang mensahe since wala ring profile picture yon. Hindi ko pa nababasa yung message na yon, Mama Mia, pero puro naka-remove and unsend na po yung mga sinisend niya sa akin. Ano kaya yon, wrong sent? Mama Mia, nung biglang nag-typing yung kabilang account at nag-chat ng ma'am. I don't know pero nakaramdam ako ng kakaibang kaba nung mga panahon na yon. Hindi ko nireplyan at dinilit ko na lang yung mensahe. The next day, Mama Mia, ay half day lang. By 11 a.m. pa lang ay wala na akong ginagawa at ready na akong umuwi.
Kaso ang panahon naman ang hindi sumasang-ayon dahil umulan naman ng pagkalakas-lakas. Wala akong dalang payong, Mama Mia. Nawala ko yon nung bumabiyahe ako dahil parang nahulog ko yun kung saan. Ilang sandali nga ay lumakas masyado ang ulan. Nung nakita ako ni na Teacher Fe at Teacher May na naglalakad papuntang gate, Mama Mia. Pero kasama ni Ma'am Fe yung kanyang asawa at kasama naman ni Teacher May yung kanyang boyfriend. Nakita ko si Sir Philip at tinawag ko siya para makipayong sana ako. Mama Mia, ang ipinagtataka ko lang nung papalapit si Sir Philip sa akin ay para bang lumalabo siya sa paningin ko. Parang pakiramdam ko ay naglalakad si Sir Philip sa harapan, papunta sa akin sa harapan ko na parang wala ng mukha. Baka iba na ang meaning nun. So hindi muna kami umalis, Mama Mia. Sinabihan ko si Sir Philip sa nakita ko. Pero sabi ko nga sa inyo, ginagawa niya lang katatawanan ng mga bagay na yon. Yan ang sinasabi ko, ma'am, na face reveal challenge. Pero sir, iba talaga yung nakita ko eh. While nagbabiyahe kami, Mama Mia, ay nakasalubong namin si Sir Brian. Tinignan niya lang ako. At hindi naman din ako namansin sa kanya dahil hindi naman niya ako tinawag. So far ay safe naman kaming nakauwi ni Sir Philip. Nag-file ako ng 2 days sick leave dahil hindi ko alam ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Ang sakit-sakit ng ulo ko at para bang hapong-hapo ang katawan ko. Siguro nga over fatigue o stress. Natulog lang talaga ako buong araw nung makareceive ako ng text mula kay Sir Philip. Ma'am, yung manliligaw mo andito, hinahanap ka. Paminsan-minsan ay hinayaan ko na lang sila sa iniisip nila. Ano raw ang sabi niya? Miss ka raw niya, pangangansyaw pa nito. Pero hindi ko na lang pinatulan ang kansyaw niyang iyon sa akin. Ayoko rin, Mama Mia, na mag-report ng mga panahon na yon dahil wala pa po sa kondisyon ng katawan ko. Pero kailangan ko na talaga dahil matatambakan ako ng trabaho kapag hindi ako pumunta. Pagdating ko sa classroom ay medyo nahihilo pa ako, Mama Mia. Lumabas ako ng classroom para mag-CR dun sa room ni Teacher Fe. Hindi ko na rin ginagamit yung CR sa classroom ko, Mama Mia, at lagi na lang po yung nakalock. While naglalakad ako, Mama Mia, ay para bang may malamig na hangin na sumasalubong sa akin and all of a sudden ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyayari dahil nag-blackout na ang paningin ko. First time ko pong mahilo at mahimatay. Mama Mia, pinagtulungan daw ako ng mga co-teachers ko. Kaya naman nag-decide na lang akong umuwi para makapagpahinga. Pinahatid ako ni Teacher Fe sa asawa niya, Mama Mia. Pero syempre nahihiya ako kaya sabi ko kaya ko pa namang bumiyahe. Sinusuot ko na ang helmet ko nung bigla akong nilapitan ni Sir Brian. Ngayon ka pa naka-report, ma'am? Ngayon pa sir, pero uuwi na ako. Sige sir ha, mauna na ako. While nagbabiyahe ako, Mama Mia, ay mahina lang po ang pagtakbo ko. Ilang sandali pa ay nakasunod na sa akin si Sir Brian. Bigla siyang nag-overtake sa akin at tumigil sa unahan ko. Lumipat ka nga rito, ma'am. Parang nahuhulog ka na sa forma mong yan eh. Anong gagawin ko dito sa motor ko? Iwan mo na lang dyan. Ako lang bahala dyan. Iniwanan ko nga ang motor ko sa may kalsada, Mama Mia. At nandun naman din ang kasama na backride ni Sir Brian. Hanggang sa dumating na ako sa bahay namin. Nagpasalamat ulit ako sa kanya, Mama Mia. Nung makaalis siya ay nagtaka ang mama ko o ang nanay ko sa akin. Sino daw yung kasama ko? Nung pinaliwanag ko sa kanya, ang sabi niya, dapat daw hindi ako masyadong nagsasasama-sama lalo na sa mga lalaki. Ingatan ko raw ang sarili ko.
Mama Mia, hindi na lang po ako pumatol dahil masakit na talaga ang ulo ko nung mga panahon na yon. Hanggang sa nagsiselfone na ako at bigla na naman akong naka-receive ng isang message sa isang unknown account na wala rin pong mukha. Parang siya rin po yung nag-message sa akin ilang araw nang nakakalipas. Sa pag-aakala kong si Sir Brian yon ay nag-reply ako sa kanya. Sir? With 3 question mark. Sino si Sir, ma'am? Estudyante mo po ako. Mama Mia, minention ko na lahat ng estudyante ko. Pero nung maalala ko, Mama Mia, iilan lang po sa kanilang merong cellphone. Sino ka ba talaga? Ilang sandali pa ay nagulat ako sa reply niya, Mama Mia, dahil may sinend siya sa aking picture na yung capture, Mama Mia, ay nasa classroom raw siya. Nakatalikod habang nagsusulat ako sa blackboard. Nasa pinaka first row, Mama Mia, nakatalikod na nakaitim. Bigla pong tumayo ang mga balahibo ko. Dahil yun po ang nakita ko nung una. Tinanong ko siya kung sino siya dahil I know kung estudyante ko siya, Mama Mia, ay wala pa namang face-to-face classes nung mga panahon na yon. Hindi ko na na-screenshot yung picture at dinilit ko na lang dahil sa sobrang kaba ko nung mga panahon na yun at tumayo na rin ang mga balahibo ko. Dali-dali po akong nag-screenshot at sinend ko yun sa GC ng mga co-teachers ko. Maski sila ay walang idea, Mama Mia. Baka raw meron lang nantitrip sa akin pero I can't say na pinagtitripan ako, Mama Mia. Paano niya nakuha yung ganong capture kung trip-trip lang yon? Nireport ko ang account na yon, Mama Mia, at blinak ko na rin at simula nga noon ay hindi na ito nagparamdam. Paminsan-minsan, Mama Mia, naisip ko na kaya nababaliw yung mga teacher dun sa school na yon dahil sa mga experiences na ganito. Patulog na ako, Mama Mia, nung makareceive ako ng text message mula kay Sir Brian. Ma'am, available ka ba this Saturday? Bakit? Anong meron? Tanong ko. Punta ka dito sa bahay, magla-lunch tayo. Nahihirapan pa po akong bumiyahe, sir, kasi medyo hapong-hapo pa po ang katawan ko. Susunduin na lang kita dyan, sabi niya. Wag na, sir. Hindi talaga ako makakapunta eh. Sabi ko naman. Okay. Sige, ma'am, okay lang. Ewan ko, Mama Mia, pero nairita ako nung time na yon at the same time ay nakonsensya din. Kasi nung time lang yun na nag-invite siya sa akin pero hindi pa ako pumayag. Whereas siya, ang daming beses na niya akong tinulungan, Mama Mia. Kaya tinext ko siya at ang sinabi ko ay pupunta ako. Sabi naman niya wag na lang daw kung napipilitan lamang ako. Medyo nag-away pa kami nung mga panahon na yun dahil gusto ko nang pumunta, siya naman itong ayaw. Ano nga palang meron, sabi ko. Mama Mia, dun ko nalaman na birthday pala ni Sir Brian. Kaya pumunta ako doon sa bahay nila, dun sa lola niya. Merong konting handaan. Mama Mia, nung nandun ako at pagkatapos namin kumain ay nakatambay lamang kami sa may balcony nila. Shinare ko na rin sa kanya yung tungkol sa account na nag-message sa akin. Mama Mia, sabi niya imposible raw na estudyante ko yon dahil nung mga time na yon ay wala pa namang face-to-face classes. Naisip ko, wala rin naman akong mapagdududahang estudyante ko dahil yung mga estudyante kong merong mga cellphone ay friends ko naman sa Facebook. And that time, 4 lang ata sila na may cellphone, Mama Mia. At masasabi ko naman na nirerespeto naman ako ng mga estudyante ko at wala namang gagawa sa akin ng ganon. Pero napapagod na ako sa kakaisip kung sino ba yon. Ayoko nang dagdagan pa ang takot na nararamdaman ko. Kaya ang sabi ni Sir, Mama Mia, ay wag ko na lang daw i-focus ang isip ko sa mga bagay na masasama. Lagi na lang daw akong magdasal. Mama Mia, pilitin ko mang hindi isipin ang mga bagay na yon, pero minsan ay hindi ko talaga maiiwasan.
Up to now, Mama Mia, hindi ko masasabi na hindi ko na ma-experience ang mga bagay na ganon. Dahil sa totoo lang ay hindi ko na talaga lubos maisip kung paano ba ako napunta sa ganoong klaseng sitwasyon. Mama Mia, nung nandun kami at naki-birthday ako sa bahay ni na Sir, ay nag-usap kami tungkol sa estudyante na nag-message sa akin. Ang sabi pa niya, if bothered daw ako ay tutulungan niya ako para imbestigahan yon sa kung sino man ang taong may person of interest na gumawa nun sa akin. Na-appreciate ko naman ang concern niya pero sabi ko ayoko na naguluhin pa siya dahil alam kong busy din siya sa work niya. At nakapagplano na rin ako sa kung anong dapat kong gawin. I surely know na I can handle this, Mama Mia, at masosolusyonan ko rin ulit ito. 4:00 na ng hapon nung umuwi ako kasama si Sir kasi papunta din naman siya ng lungsod, Mama Mia. Same pa rin at sinusundan pa rin niya ako hanggang sa makauwi ako ng bahay. To be honest, nung mga panahon na yon ay nagsimula na pong magparamdam sa akin si Sir Brian, Mama Mia, pero hindi pa po siya nagsasabi sa akin. Parang paramdam lang ganon. I don't know kung bakit. Pero hayaan ko na lang yon sa kanya. I know na he is capable of working on it. The next day ay nag-report na naman ako sa school at sabay kaming dumating ni Teacher May. Pumunta siya sa classroom ko at nag-topic kami tungkol dun sa unknown account na nagme-message sa akin. Aside nun, Mama Mia, ay nagsabi rin siya sa akin na meron daw siyang kakilalang magaling na albularyo, Mama Mia. Baka raw gusto kong pumunta doon at baka raw gusto kong isangguni doon ng mga pinagdadaanan ko sa school. Nag-agree naman ako, Mama Mia, kaya nag-half day na lang kami nung panahon na yon at sabay na kaming nagpunta dun sa sinasabi niyang albularyo. Mama Mia, paghawak pa lang ng albularyo sa kamay ko ay nakapagsabi na siya agad ng Jesus Mariusep. Ang tagal-tagal na raw na may sumasama sa aking masamang elemento. Nakakatakot daw, Mama Mia, dahil nangunguha pa raw talaga yung elementong yon. Nung una ay hindi talaga ako naniniwala. Nung una ay iniisip ko na baka chinachar lang ako nito para magbayad ako ng malaki. Kaya lang, Mama Mia, nung sinasabi na niya sunod-sunod ang mga pinagdaanan ko, pati na yung mga bagay na hindi ko nasabi kay Teacher May, ay naisip kong baka legit nga ang albularyong ito. Hanggang sa napaniwala na nga niya ako at nagtanong na ako kung paano ko ba mapapawala ang sumasama sa akin. Ang sabi niya, magdala raw ako ng napakaraming holy water dun sa classroom at pagkatapos magdala raw ako ng kandilang pula. Sindihan ko raw yung kandilang pula matapos kong paliguan ng holy water yung classroom ko. Mama Mia, kapag raw mamatay yung kandila, ibig sabihin ay masama raw talaga ang intensyon nung elementong yun sa akin. Paano po ako makakaiwas dun sa elementong yun? Sabi niya, Mama Mia, ay mawawala lang daw ang elementong yun kapag ako ay makapag-asawa na. Ganon? Pag-aasawa ang sagot para mawala yung elementong yun? Sagrado ang kasal. May mga bagay na wala sa kanila na hindi nila magagawa. Yun ay ang pagiging sagrado ng kasal. Mama Mia, ewan ko kung maniniwala ba ako pero sabi niya nagkagusto daw sa akin ng elementong yon. Nung umuwi kami ni Teacher May, ay medyo maaga pa kaya bumalik muna kami sa eskwelahan. Umuupo ako noon sa table ko, Mama Mia, at nagmumuni-muni nung nakareceive ako ng tawag mula kay Sir Brian. Pagsagot ko, Mama Mia, ay hindi agad ako nagsalita. Mama Mia, siya ang nagsalita sa kabilang linya. Pero parang hindi po malinaw yon. Choppy. Yun bang parang nasa radyo ka at kumukuha ng signal? Ganun na ganun po, Mama Mia. Pinatay ko na lang ang tawag at baka mahina talaga ang signal. Bigla pong tumayo ang mga balahibo ko
Kaya lumabas ako sa loob ng classroom at bigla akong nakatanggap ng text mula kay Sir Brian. Bakit hindi ka nagsasalita? Nasaan ka ngayon? Ikaw nga hindi rin nagsasalita. Parang choppy yung phone mo, yung linya mo. Baka sa signal mo. Sabay na lang tayong umuwi andito pa ako sa kampo. Baka nga sa signal yon, Mama Mia, naisip ko. Kaya hindi ko na lang inisip ang bagay na yon at nag-isip na lang ako ng mga masasayang alaala nung nakita kong papunta sa akin si Sir Philip. Uy, punta tayo dun sa classroom mo, may sasabihin ako sa'yo. Pumasok kami sa classroom ko, Mama Mia. Sabi niya ay nakatulog raw siya sa loob ng classroom niya at pakiramdam raw niya ay parang binabangungot siya at may bumubulong daw sa kanya. Naalala ko yung panahon na nakatulog din ako nung nag-overnight kami, Mama Mia, at nagising lamang ako nang may bumubulong na sa akin. Naaalala mo pa ba, sir, kung anong binubulong sa'yo? Oo, alalang-alala ko pa yon. Hinding-hindi ko malilimutan yon. Anong binubulong niya, sir? Shopee. Natawa ako nun, Mama Mia, na nairita konti. Seryosong-seryoso pa naman ako, Mama Mia. Tinanong ko kung totoo ba na may bumubulong sa kanya at sabi niya parang meron daw, pero pinalagpas niya lang daw sa kabilang tenga niya. Natutuwa talaga ako dito kay Sir Philip dahil kahit katatakutan na ay nagagawa pa niyang gawing katatawanan. Pagkatapos noon ay umalis na siya, lalo na nung dumating na si Sir Brian. Ang lakas ng tawa mo abot hanggang dun sa gate. Emotionless na pagkasabi niya. Uwi na tayo? Tapos na kayong mag-usap? Ni sir? Baka kasi patatawanin ka niya ulit Wala na sa mood si Brian nung mga panahon na yon. Umuwi na tayo para pumunta tayong plaza, kwek-kwek tayo. Sabi ko sa sarili ko ay i-date ko na lang siya dahil parang wala siya sa mood. Bumiyahe na kami, Mama Mia, at pumunta kami sa plaza. At Mama Mia, doon ay nawala talaga yung bad mood niya. Naisip ko na baka talaga nagsiselos lang siya. 10:00 na ng gabi nung nagmuni-muni ako sa loob ng kwarto ko. Na-remember ko, Mama Mia, yung sinabi sa akin ng albularyo. At yung sinabi sa akin ng lola ni Sir Brian na albularyo din daw ang nakatulong sa kanya noon. Mama Mia, yung albularyo kaya na yon, buhay pa kaya? Sigurado akong wala na dahil sa tagal ba naman ng panahon. Naiisip ko kasi, sa dami-dami ng mga pinagdadaanan ko sa school na yon, paano kaya kung bigla na lang may mangyaring masama sa akin? Naisip kong baka yun ang legit na albularyo. Nakatulugan ko ang pag-iisip ko na yon hanggang sa dumating ang umaga. Mama Mia, pumunta ako doon sa bahay ni na Sir. Sinadya ko talaga para makausap ang lola niya. I asked her about dun sa albularyo, Mama Mia. Tinanong ko kung meron bang pumalit sa kanya dahil sigurado ako patay na nung mga panahon na yon ang albularyong yon. Sabi niya may anak daw yung albularyo na yon, Mama Mia, at meron din naman daw kaalaman sa panggagamot. Binigyan niya ako ng address, pero sabi niya, Mama Mia, hindi daw ito pumapayag na mag-entertain ng taong walang kasama na napagaling na dati niya o ng kanyang lolo. Buti na lang at pumayag si lola na samahan ako. Umalis kami, Mama Mia, at nagpaalam naman ako kay Sir na sandali lamang kami. Medyo malayo noon ang biniyahin namin. Hindi ko sinabi kay Lola na pumunta na ako sa ibang albularyo dun sa albularyong sinabi ni Teacher May. Pagdating namin doon, Mama Mia, ay biglang nagtanong yung albularyong yon. Anong sinabi sa'yo nung unang albularyong pinuntahan mo? Na-amaze at nagulat ako at the same time dahil nalaman niya agad na nagpunta na ako sa ibang albularyo.
Mama Mia, meron siyang mga ipinayo sa akin na hindi ko na lang sasabihin dito kung ano. Dahil nga alam ko naman na hindi lahat ng mga tagapakinig ninyo ay naniniwala sa mga ganitong klasing kwento. Pero isa lang ang masasabi ko, Mama Mia. Ang sinabi ng albularyo, ang isa sa paraan para makaalis ako sa sumpang yon ay umalis na rin ako sa paaralang yon. Pagdating ko ng bahay, ay nagkakagulo ang lahat dahil na-ospital pa lang tita ko dahil nahirapan nitong huminga. Ako naman ay pagod na, Mama Mia, at wala na akong nagawa noong reports sa school dahil nga sa paghahanap ko ng albularyo. Nakatanggap ako ng text message mula kay Teacher May na meron daw letter from the district office na para sa akin, Mama Mia, na dumating kasama rin ng mga other documents. Iniwanan na lang daw niya sa classroom ko. Mama Mia, sana nga approve yung request letter ko. 5th time ko na pong mag-request noon na makaalis sa lugar na yon pero laging decline. Sana sa pagkakataong ito ay approve na. The problem is, nasa loob ng classroom ko ang documents ko pati ang laptop ko. Kailangan na kailangan ko pa naman yon, Mama Mia, para makagawa agad ako ng response letter kasi nga super duper kailangan ko na talagang mag-reply doon. Suddenly, naisip ko, Mama Mia, baka pwedeng sabihan ko si Sir Brian dahil babiyahe din naman siya papuntang lungsod. Kakapalan ko na lang ang mukha ko, Mama Mia. Lalo tuloy lumaki ang utang na loob ko sa kanya. Tinext ko siya, Mama Mia, kung nasa kampo ba siya. Sabi niya nasa bahay daw. Sir, pwede bang magpatulong? Pwede bang daanan mo sa classroom ko yung laptop ko tapos yung isang green envelope na nasa table ko? May duplicate na key po ako sa room ko, sir, na iniwanan ko po dun sa may tanim na malapit lang sa may bato na malaki sa harap ng classroom ko. Tapos, sir, pwede po bang pasama na lang din yung brown envelope sa table ko din nakalagay? Ang dami-dami kong sinabi pero hindi po siya umayaw, Mama Mia. Agad po siyang sumunod sa mga pinakiusap ko. Almost 10 p.m. dumating si Sir sa bahay, dala-dala ang mga gamit na pinakukuha ko. Nagpasalamat ako sa kanya dahil nagmamadali din siya noon dahil may biyahe pa raw siya papunta sa kabilang lungsod. Sinimulan ko na, Mama Mia, ang trabaho ko. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng message mula sa isang unknown number. Good evening, ma'am. Si Barry po ito. Ma'am, pakiusap lang sa susunod. Huwag mo na pong papuntahin ulit yung kaibigan namin dun sa classroom mo, lalong-lalo pa kapag gabi. Ako kasi yung natakot, ma'am, dahil pinasama niya ako. Natakot ako doon. Parang ang lamig-lamig dun sa classroom mo, ma'am, tapos para bang may naririnig akong kung ano. Pagkabasa ko nun, Mama Mia, ay naawa ako na medyo natawa. Ako naman kasi ay medyo sanay na rin sa classroom ko at naisip ko na ang mga katulad nilang sundalo at syempre pa mga lalaki ay hindi naman basta-bastang natatakot sa mga ganong klasing bagay. Hindi na lang ako nag-reply doon at nagpatuloy na lang ako sa ginagawa ko hanggang sa natapos ako ng mga 12 midnight na. Pero it's all worth it, Mama Mia, kasi letter of approval ang natanggap ko. For transfer na ako noon nung August. Mama Mia, sa time na yon ay marami pa rin nangyayari sa akin sa school na yon. Buti na lang talaga at for transfer na ako. Nireview ko lahat-lahat ng mga kailangan kong gawin. Pero Mama Mia, hindi po natapos doon ang mga experiences ko. Hindi ko na lang sasabihin yung iba dahil alam kong matatakot na rin kayo. Basta yun po ang mga experiences ko dati. Sinet aside ko na lang kung ano man yung mga nararamdaman ko at mga nagpaparamdam sa akin. Kailangan ko na noon na magpahinga na dahil gabing-gabi na, Mama Mia.
Patulog na ako nung biglang mag-text si Sir Brian. Gising ka pa, ma'am? Bakit? Matutulog na sana ako. Pupunta ako dyan, makikikapi lang. Sir, huwag ka na nga kayang bumiyahi ngayon. Kasi gabing-gabi na eh. Tapos, ang tahitahimik pa ng lugar. Sandali lang naman ako, ma'am, may sasabihin lang ako sa'yo. Ganun ba talaga ka-importante yan? Hindi siya nag-reply at makailang sandali pa ay nag-text siya sa akin na nasa labas na raw siya ng bahay namin. Paglabas ko, Mama Mia, ay nandun nga siya. Pinapasok ko siya tinimplahan ng kape until nagsabi siya, Mama Mia, kung ano raw ba ang sinabi sa akin nung albularyo. Hindi na lang ako nag-deny sa kanya, Mama Mia. Sabi ko, pinagamot ko ang sarili ko dahil sa dami-dami ng mga pangit na nangyari sa akin simula nung tumungtong ako sa paaralan na yon. Hindi na rin siya kumibo pa. Sandali lang siya doon at lumakad na rin siya, Mama Mia. Lalo pa nung naramdaman na niyang inaantok na ako. Kinabukasan ay nakareceive ako ng text message, Mama Mia, mula sa kasamahan ni Sir Brian, na kaninang umaga 2 a.m. Mama Mia ay nadisgrasya pala siya at nasa ospital siya. Kinakabahan ako at the same time, Mama Mia, ay nagwo-worry ako baka kung ano nang nangyari sa kanya galing pa siya yun noon sa bahay namin. Pumunta agad ako sa ospital at pagdating ko doon ay 2 kaibigan niya ang sumalubong sa akin. Nakaramdam ako ng luwag sa dibdib nung malaman kung ayos lang pala siya, Mama Mia. Lumabas silang 2 at naiwan kaming 2 ni Sir Brian doon sa loob. Grabe ka naman, kailangan pa talagang may mangyari sa akin para samahan mo ko dito, sabi niya. Hoy, hindi naman ako ganyan. Pero okay ka na ba talaga? Okay naman na ako pero samahan mo ko dito, please. Hindi na lang po ako tumanggi sa kanyang pakiusap. Inasikaso ko na lang siya, Mama Mia. Hindi nakadalaw ang lola niya dahil senior citizen na po yun at pinagbawalan na pumunta doon sa lungsod. Ako ang umasikaso sa kanya nung bigla siyang nagsalita. Parang ikaw ang magiging future nanay ng mga anak ko. Siguro ang sarap nun, no? Dahil alam kong aalagaan mo ako at ang mga anak natin. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Na-imagine siguro niya ang senaryong yun, Mama Mia. Sino bang ina ang hindi aalagaan ng mga anak niya, no? Yun kaya ang saya ng mga nanay. Napansin ko na parang nanahimik siya at na-realize ko, Mama Mia, na lola pala niya ang nagpalaki sa kanya. Hindi pala masaya ang experience niya sa pagkakaroon ng mama dahil inabandona at pinabayaan lang siya nito. Naawa naman ako sa kanya, Mama Mia. Although, alam kong mahal na mahal siya ng lola niya, pero alam kong iba pa rin talaga ang pagmamahal ng isang ina. Kaya binawi ko ang sinabi ko. Pero kung ako ang magiging asawa mo, nako, hindi ka talaga magsisisi dahil mamahalin kita ng sobra. Ikaw na lang ang magsasawa sa akin. Sabi ko na ginawa ko pa talagang katatawanan yon at tumawa naman siya. To be honest, Mama Mia, dun ko lang nakita ang ibang side na yon ni Sir dahil kapag lagi kaming magkasama ni Brian ay lagi naman po siyang tahimik at seryoso. Pero what if tayong 2 talaga ang magkakatuluyan? Or should I say, may chance ba ako sa'yo? Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Ilang saglit pa inulit niya ang tanong niya. May chance ba ako sa'yo? Nung sinabi kong oo ay natuwa siya. Yan ba ang epekto ng pagkakadisgrasya mo? Parang nag-iba ka. Parang dumidiskarte ka. Alam mo, kaya talaga ako nahihirapang dumiskarte sa'yo dahil napaka-prangka mong babae. Nagpaparamdam ako sa'yo pero parang baliwala lang naman sa'yo eh. Kaya ayun, naghanap ako ng paraan kung paano ko talaga makukuha yung pansin mo nang hindi ka ma-offend o hindi ka ma-discourage. Kasi ang taas-taas ng respeto ko sa iyo, Ava. Pero minsan naiisip ko na yung pagiging prangka mo ay nakakatakot din.
Huwag kang mag-alala, Ava. Liligawan kita ng maayos. At aantayin ko kung kailan ka ready. Just take your time. Pwede ba, huwag mo lang talagang pigilan ang nararamdaman mo para sa akin. At huwag mo na lang akong iwasan. Lalo pa ngayon na alam mo nang may gusto ako sa'yo. Alam mo, Brian, may gusto din naman ako sa'yo dahil mabuti kang tao. Pero tama ka. I'll take my time. Sa ngayon, uunahin ko muna ang mga bagay na hinaharap ko dun sa eskwelahan na yon. Okay lang, di naman ako nakikipagkompetensya sa trabaho mo. But please remind yourself na magpahinga din naman paminsan-minsan. Kasi nitong mga huli ay lagi ka na lang nagkakasakit. Natataranta tuloy ako kapag nalalaman kong hindi ka nakapasok dahil nagkakasakit ka. Mama Mia, mula nga sa araw na yon ay niligawan na ako ni Brian. At nung niligawan nga niya ako, Mama Mia, ewan ko kung ako lang, pero mas lalo pong tumitindi ang pagpaparamdam sa akin ng mga kung ano-anong elemento. Natatakot ako, naninindig ang mga balahibo ko, pero I'm holding on to my faith na wala talagang makakasapanakit sa akin. Dahil nandyan ang Diyos na lagi akong pinoprotektahan. Dinilit ko lahat ng mga sinisend sa akin na picture ng kung ano-ano na mga unknown account, Mama Mia. Nalaman ko noon na isa pala sa mga estudyante ko ang isa sa mga nagpadala noon. Nalaman ko na si Jude pala yun, Mama Mia. Nung nalaman ko yun ay pinuntahan ko si Jude sa bahay nila. Sakto naman na wala ang mama at papa niya at dun ko inisip na kumprontahin siya sa mga ginawa niya. Ang sabi niya, Mama Mia, ay ginawa niya lang daw yun para umalis na ako sa school na yun. Ang sabi niya, yun lang daw ang paraan para mawala ang mga bagay na nagpaparamdam sa akin. Alam mo, Jude? Alam ko po, ma'am. At dahil mabait ka sa amin, dahil mahal mo kaming mga estudyante mo, kaya mahal ka rin namin. Kaya sana, ma'am, umalis ka na sa school na to. Mama Mia, lutang na lutang ako habang naglalakad ako nun pa uwi. Imagine mo, estudyante ko pala ang gumagawa ng mga mas nakakatakot na bagay na lalong nagpupush sa akin na umalis sa paaralan na yon. Hindi para saktan ako, hindi para takutin ako, kundi para umalis na ako sa nakakatakot nga nilang paaralan. Mama Mia, nung sinabi ko yun kay Brian ay gusto sana niyang kumprontahin yung bata. Pero sabi ko, wag na. Sabi ko, mas okay na yon dahil alam ko na mahal din ako ng mga estudyante ko. Matapos nga ang school year na yon, Mama Mia, ay nakaalis na ako sa school na yon. Pero syempre, lalo ko pang pinagdasal ang mga co-teachers ko. Ang sabi nila, meron naman daw silang nararamdaman pero hindi katulad ng nararamdaman ko, Mama Mia. Meron din naman daw nagpaparamdam sa kanila pero hindi katulad ng sa akin. Nung makaalis na nga ako sa lugar na yon ay natahimik ang buhay ko. Natahimik ang aking kaluluwa, Mama Mia. Pero syempre hindi pa rin natahimik ang puso ko dahil gabi-gabi akong binibisita ni Brian sa bahay namin at kung may oras siya ay sinusundo pa niya ako sa bagong paaralan na pinagtuturuan ko. Nagpaalam na rin siya sa mga magulang ko na manligaw sa akin. At nung pumayag nga ang mga magulang ko ay dun ko na rin siya sinagot, Mama Mia. Naging maayos naman ang pagsasama naming dalawa ni Brian. Naging maayos ang relasyon naming dalawa. Hanggang sa nagdesisyon na nga kaming magpakasal. April 2023 nung ikinasal kami, Mama Mia. Masayang masaya ako. Lalo pa at inimbitahan ko talaga lahat ng mga dati kong estudyante dun sa lumang school na yon, pati na rin ang mga co-teachers ko. Naging masaya silang lahat para sa akin at ang sabi nila, ang katatakutan at kababalaghan pa palang nangyayari sa akin ang naging daan para mahanap ko ang lalaking itinadhana sa akin ng Panginoon.
Sa totoo lang, Mama Mia, isa din naman ako sa mga babaeng naghahangad na maganda ang love story niya. Pero kung yun talaga ang itinadhana para sa akin, na dumadaan pa talaga ako sa mga multo-multo at mga katatakutan bago ko makita ang pag-ibig ko at dun ko pa pala siya matatagpuan, ay pinagpapasalamat ko pa rin yun. Kasi nga, kinonquer ng love ang takot na nasa puso ko nung mga panahon na yon. And I do hope, Mama Mia, na i-conquer nyo rin yung mga takot na meron kayo. Yun bang mga emosyon na meron kayo? Kung anumang takot na yan, takot ba sa mga kababalaghan katulad ko? Takot ba sa mga pagsubok? Takot ba sa mga haharapin sa kinabukasan? Sana i-conquer nyo rin lahat yon. Mama Mia, sa lahat po ng nangyari sa akin na mga masasama, alam ko po talaga na hindi na ako basta-basta matatakot dahil alam kong kasama ko ang Diyos. He is with us always. Lagi po akong nagdadasal na naway maging tahimik talaga ang buhay ko sa darating pa na mga panahon. Lalo na, Mama Mia, na meron na po akong inaantay ngayon. Inaantay ko na pong lumabas sa sinapupunan ko ang unang anak naming dalawa ni Brian. Sa takbo ng mga pangyayari ngayon sa buhay ko ay wala na talaga akong mahihiling pa. Mahal na mahal namin ni Brian ng isa't isa. At naniniwala ako na sa sinurvive naming mga pagsubok ay masosurvive namin kahit ano pa man ang darating. Ang horror story ko, Mama Mia, ay napalitan pala ng love story pagkatapos ng lahat ng unos. Maraming salamat po, Mama Mia. Maraming salamat nitong iyong programa na naging libangan ko tuwing lunchtime, lalo na kung wala pa po ang mga estudyante ko. Hanggang dito na lamang at lubos na gumagalang, Teacher Ava. Nako naman, Teacher Ava, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko dyan sa love story mo. Kinikilig ako, oo, pero nanginginig din ako dahil natatakot ako dun sa mga pinagdaanan mo. Naku naman, nakakatakot naman talaga ang mga bagay na yon. Pero dasal ko na sana, tulad ng sinabi mo, ay tuloy-tuloy na rin ang kapayapaan sa inyong buhay. Sa lahat po ng may mga pinagdadaanan ngayon, tama po si Teacher Ava, kapit lamang po kayo sa Diyos at hindi niya kayo pababayaan at hindi niya kayo hahayaang mapahamak. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayong araw na ito, please do like and share this video, subscribe to our channel and click the notification bell para lagi po kayong na-update sa bawat kwentong ating ilalabas dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat at ako pong muli ang inyong mag-iisang Mama Mia hanggang sa susunod nating kwento.